Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article published sa politico.com. Pahayag ito ni Congresswoman Laila De Lima in response doon sa pagsampa ng petisyon ng mga abogado na pinapatigil ang impeachment case ni VP Sara, yung hearing sa Committee on Justice. Ito, title, Takot na Takot. Supreme Court petition shows Sara Duterte dodging accountability. Dilema. Umiiwas daw, takot na takot daw si VP Sara na mapanagot. Yon ang sinasabi ni Dilima. House Senior Deputy Minority Leader and mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima said that the filing of a petition before the Supreme Court against the House impeachment proceeding shows the desperation of VP Sara to evade accountability. Ito ang kanyang exact na payag. We have yet to see and read the full text of the petition. But whatever their arguments are, it is obvious that VP Sara is showing signs of desperation in trying to evade accountability by not facing the impeachment proceedings. May pa-bloodbath pang sinasabi noon. Sa simpleng committee hearing ay takot na takot ngayon. Yan ang sabi niya. De Lima is stressed that the initiation of an impeachment case is the House exclusive domain. Sabi niya, when we respect that, we also respect and uphold the constitutional edict on separation of powers. De Lima also challenged the Supreme Court to stop Duterte from evading accountability. Sabi niya, this time, the Supreme Court should tell VP Sara to stop using them to evade accountability. Hindi dapat pumayag ang korte na palagi na lang silang ginagawang takbuhan ni Sara sa pag-iwas niya sa pananagutan sa batas. Lawyers who are known allies of the Dutertes filed the petition before the Supreme Court questioning the constitutionality of the impeachment hearings in the House Committee on Justice. So, ito, opinion lang, pananaw ni Congresswoman De Lima, sinasabing takot na takot ang Vice President. Agree ba kayo? To me, hindi. Makita nyo ang aura ni VP Sara, press na press ang maka kahit saan siya magpunta, naka-smile, parang walang problema. Ang galing niyang magdala, parang hindi siya affected lahat nito. Bakit? Alam niyang mahina ang ebidensya. Yung hindi niya pag-appear sa committee hearing ng Committee on Justice is a wise move. Yung kanyang sagot na answer ad cautelam, pahiya, sampal sa muka sa mga miyembro ng Committee on Justice. Ngayon, naisisiwalat, nabubulgar ang kakulangan ng kanilang ebidensya. Kasi nasa fishing expedition sila ngayon. Klaro, sa tingin ko may nagreklamo, may mga aligasyon, halos wala namang ebidensya. Kaya ang ginagawa sa hearing, nagsusubwe na sila kung ano-anong nire-require na dokumento para makakalap sila ng ebidensya. Yun ang basis ng petition na hindi na naman nasunod ang constitutional process. Nagkakaroon ng double standard. Yung pamantayan ng Committee on Justice pagdating sa impeachment cases laban kay Pangulong Marcos Jr., ibang standard.
Pagdating kay BP Sara, iniba nila. Yan sila ngayon, ano. Ako may tiwala ako sa Supreme Court. Baka dito pa lang ma-strike to na naman sila. Dahil kahit hindi ako abogado, nakikita ko talaga yung sumusobra na yung kapangyarihan ng Committee on Justice. Yung subpuena na yan, dapat sa trial na yan. Hindi mo nang pwedeng ako ang akusado, ako pa ang maglalabas ng ebidensya laban sa akin. Anong klaseng ano yan? Dapat yung nagreklamo sa akin ang maglabas ng ebidensya laban sa akin, hindi ako ang maglalabas. Ill-gotten wealth. Wala naman silang hawak na mga bank accounts, wala silang hawak na paano nagkaroon ng ill-gotten wealth ang Vice President. Theory lang ang kanila. Assumption lang. Kaya takot sila na iakyat sa Senado itong impeachment case dahil ibabasura doon dahil mahinang ebidensya. Halos wala silang hawak na ebidensya. Fishing expedition sila ngayon. Yan ang inirereklamo ng mga abogado na nag-file ng petition. So, I beg to disagree. Hindi takot si BP Sara. Handa niyang, sabi nga niya magre-resign na ako ngayon. Ibig sabihin, handa na siyang lumisan sa pwesto kung mapatunayan ng mga kongresista na meron siyang unexplained wealth. First time kong narinig si BP Sara na nag-challenge siya, I will resign immediately pag mapatunayan ninyo na may unexplained wealth ako, sabi niya. Itong mga kongresista, ayan na, nagsusubpwe na sila para mailabas ang mga ebidensya na may unexplained wealth si BP Sara. Anong klaseng piskal na pipilitin niya ang naireklamo? Ay, nako. So, sino bang takot na takot? Baka sila. Dahil mai-strike to na naman sila ng Korte Suprema. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin ninyo ang video na ito. Muna si Angkol ang natagaan og yero. Oh, salamat daw nga tabangan siya og sin. Sandig. So bisandig lang ni Angkol ang yero. So muna ni ang itsura sa iyang balay. O karon muna ni ang itsura sa balay ni Angkol sa tagaan ng Bugero. So mga buslot-buslot na gyud gipang tapakan lang gani ang uban. Tapak-tapakan ko rin. Makita gid nato nga kuan na gid kaayo ang iyang hero. So mao na ni ang ilang kahimtang sa ilang